Dapat nun, tanungin na Senate President, what is the point of order? Dahil kung hindi enough yung point of order para pigilan ng isang may hawak ng floor, hindi pwede. Kailangan din yung Senate President sumusunod sa rules eh. Hindi. Alangan hindi pwede. Pagpapok ka na tanga dyan, kung patay-tayo ka, wala kayo, kung walang sabihin mo. Pero scripted. Magsuntukan na nga si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto nyo, suntukan. Alam nyo, dyan ho tayo magkakaproblema. Nasaksiyan naman ho ng sambayan ng Pilipino na muntik nang magpang-abot itong si Senator Robin Padilla at itong si Senator Joel Villanueva. Tapos harap-harapan mong itatanong dito kay Senator Bato de la Rosa kung scripted yung nangyari dyan sa Senado sa pagbalik nila ng articles of impeachment dyan sa House of Representatives. Baka konyatan ka nitong si Senator Bato de la Rosa pag nagkataon. Tingnan nyo naman, tingin pa lang nitong si Senator Bato. Hindi ho siya natutuwa sa tanong nyo. At dito rin ho sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan ho natin ang naging interview nitong si dating Senate President Tito Soto na tila bagang base sa mga nakarinig at sa mga nasa social media, nag-aabogado siya para sa House of Representatives. Base ho ito sa mga nabasa nating komento sa social media. Imbis na daw kampihan niya yung institusyon na sasalihan niya, parang nag-aabogado siya para dito kay Tambaluslos. Imbis na, 'di ba, sabi naman nitong si Tito Soto, dapat ang Senado pagka tinatrabaho nila yung impeachment na yan, dapat nagbobotohan. Ngayon nagbotohan sila dun sa motion, nagagalit ka naman. Kesyo meron pa ring mali. Ikaw na lang ang tama. Anak ng tokwa, parang meron akong kilalang katulad mo, lahat na lang siya tama. Wala nang ginawang mali sa buhay. Diba? Pero kilalang ganyan. Maraming ganyan. Bida-bida. Wala nang ginawang mali. Puro na lang tama. Yan si Tito Soto. Paano ka magiging Senate President yan, Brad? Hindi ka pa nag-uumpisa. Ina-agitate mo na yung mga dadatnan mo. Partida, yung mga boboto pa sa'yo na maging susunod na Senate President. Ayun, paalis sila. Sino? Si Grace po. Si Coco Pimentel. Si Bina. Yan, yung mga yan. Yan ang mga magiging boto mo sa susunod na 20th Congress. Yan, mag-aalisan sila. Paano mo makukumbinse yung mga dadatnan mo kung lahat na lang ng ginagawa nila mali sa paningin mo? Anak ng tokwa, palsipikado talaga tong Tito Soto na to. Pero bago ang lahat ng yan, like at subscribe. Masaya raw tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang mo sa baba. Ayun na nga. Gusto muna nating pasalamatan yung mga nagpakulay sa mga nakalipas na video natin. Dito kay Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, mega love shoutout. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout din ho dito kay Romonita Oconiel. Maraming salamat ho, Romonita Oconiel. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Ayun na nga, umpisan natin ang ating talakayan dito kay Senator Bato de la Rosa. Kasi ito, viral ho ngayon sa social media to eh. Kulang na lang, konyatan niya yung tanong na scripted. Paano magiging scripted? Muntik na magkasabunutan. Muntik na magkabubugan. Tapos sasabihin mo, scripted. Tapos maya-maya naman papakinggan natin itong mga punto de vista nitong si Soto. Wala nang tamang ginawa sa yung Senado. Hindi ko kinakampihan si Soto. Ito ay binabase ko lang doon sa mga sinabi mo, doon sa mga nagdang hearing mo. Sinasabi mo, hindi nagbobotohan, hindi nag-uusap, hindi nagaganyan. Ngayon nag-uusap, meron ka na naman problema. Lahat na lang problema sa'yo. Ikaw na lang tama. O ikaw na Senate President, sige tara, alsi tayo. Anak ng tokwa. Ayan ka na paghahalata eh. Ito na. Senator Bato, game banat. Kailangan mag-prepare ka talaga. Alangan hindi pwede. Pagpapok ka na tanga dyan, kung patay-tayo ka, wala kayo, kung walang sabihin mo. Pero scripted. Magsuntukan na nga si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto nyo, suntukan. Nako, yan ang problema. Yan ba to? Yan ngayon ang gustong naratibo ng mainstream media. At yung naratibo na yan, baka yan ang ginawang naratibo sa kanila ng Malacanang na pinagkaisa ng impeachment at lahat ng senador kumampi kay BP Sara. Anak ng tokwa, yan ang problema ho natin dito mga kababayan, yung kanilang optics kung tawagin. No? Madaming nagrarally, kasi yung mga simbahang ganito, simbahang ganyan. Si Father Addict lang pala nagsasabi. I mean, yung dating addict. Dati siya addict. Hindi na. Noong siya, nagpumasok sa seminaryo, nagbago. Okay? Pero dati, nagbabangag siya. At di umano, meron tayong nabasa, kasama siya dun sa mga organisasyon
na tila bagang bumabaling sa mga makakaliwa. Anak ng toko, Father Flavi, na pag nabubunyag na mga sikreto mo, mamaya sa susunod na video, pasadaan ulit natin ito si Father. Walang nga talaga ito si Father Flavi, no? Oh. Schedule mo na sa kalendar. Nakalagay yan. Advance yan. Nakalagay ito si Senator Bato. Pabilis speech. So, yung gusto, kagaya ni Senator Bungo. Magtanong yung staff niya sa staff ko kung anong laman ng privilege speech ko. Ito, tungkol sa ganito. Gusto niyang mag-support sa privilege speech ko, gawa rin siya ng supporting speech niya. Yung privilege speech ko, act personal. Pero yung mga seconding nagpapaalam sila namin, mag-deliver rin kami ng amin. Kaya nagtanong, nagsabi man yung iba na mukhang ayaw nila ng outright dismissal. So ako naman, hindi naman ako magmamatigas na insisting ako sa dismissal. Baka mamaya mag-divide ng house, hindi ako makakuha ng buto. That is why ayaw kong mag-deliver ng privilege speech na nakasumpa na kami as senator judge, di ba? Malaking debate ang hapon, di ba? Pinipigilan nila ako mag-deliver ng privilege speech. Gusto nila unahin muna. Kasi kung sitting as senator judge ka na, matainted na yung pagiging judge mo kung yun ang deliver mo na privilege speech. That is why I insisted. Because that issue can be resolved. Pwedeng ma-resolve yun without converting into impeachment court. Hindi po talaga, mayroon two sides of the coin dito. Mayroon masaya, mayroon hindi. For the Sar at the Duterte group, sabihin ko, that's justice for them. Kung doon naman sa mga yelo, na gustong-gusto talagang ipindown si BP Sara, that's injustice for them. You cannot remove mga political biases because this is a political exercise. Ayun na nga mga kababayan, kahit ano naman hong gawin ng mga ano dyan, mga senador, merong masasabi, lalo na yung mga senador, yung mga papasok sa Senado, kagaya nitong si Soto na ambisyoso maging Senate President. Di natin kinakampihan si Chis dito. Ayaw din natin siya maging Senate President. Di ba? Kasi ano yan dilaw pa sa dilaw yan. Kung saan siya makikinabang, doon yung mama na yan. Pagka wala ng pakinabang, wala na. Ganun lang naman ho yan. Yan si Chis Escudero. Ayaw din ho natin siya. Kung meron man tayong gustong maging Senate President dyan, si Rodante Marcoleta talaga. Kung tayo tatanungin hindi, huwag sabing new fight yan. Tumanda na lang sa House of Representatives yung mama na yan. Baka yung iba dyan, yung ibang mga naggagaling-galingan, baka mas magaling pa sa kanila itong si Rodante Marcoleta. Tahimik lang Tahimik lang ako sa totoo lang. Kumbaga, kaya neophyte, papasok pa lang sa Senado. Pero kung gusto niya magbida-bidahan, kaya niya. Hindi lang siya pumapapel kagaya ng ibang mga maiingay dyan na papasok sa Senado. Yung mga mayayabang, akala mo abogado ni Tamba. Nakakapagtaka nga parang kinakampi. Tama nga naman yung mga nag-comment. Bakit parang kinakampihan mo pa ang House of Representatives sa Senadong papasukan mo? Ano, aso ka na rin ba ni Tamba? Tanong. Hindi kita inaakusahan, Soto, Ito. Pakinggan natin to, game. Yan nga po ang katanungan ng marami ngayon, Tito Sen. Ano na ang susunod na mangyayari? Yaman din lamang na hindi na nga po tinanggap ng mababang kapulungan yung niremand na impeachment complaint. Ano ang susunod na aabangan ng sambayanan mula sa Senado? Kailangan kumilos ng Senado yung sa lugar. Kasi in the first place, ang talagang nakakapagtaka doon. I'm speaking as a neutral would-be judge. Brad, kailanman di ka naging neutral dito sa impeachment na to. Huwag mo kaming paandaran na neutral ka dito, Brad. Paiba-iba ka, patalon-talon ka. Sabi mo, dapat pinaspasan nila yan, tapusin nila yan. Hindi tatawid yan. Lahat ng maiiwan sa 19, patay yan, patay impeachment. Ngayon, tatawid na. Bakit? Dahil yun ang tayo ni Marcos Jr. Aminin mo. Sige nga. Tama ako. Sinabi ni Marcos Jr. tatawid. From your unang statement na hindi tatawid, ngayon tatawid na.
Kaya pagka naging Senate President yan, malaki yung problema natin. O para doon sa mga dadatnan niyang mga senador, o pakinggan nyo yung Senate President nyo. Mas kinakampihan pa niya ang House of Representative base sa mga komentong nababasa natin sa social media. Hindi base ang KPH update. Opo. Kongresidor, no? Kasi yung sinasabing mag-remand, nagkaroon sila ng motion to remand. Opo. Ang motion mo, you will be, ang itsura mo doon, you are acting as a counsel for either the defense or the kaya hindi tama na mayroong motion doon. Dapat yun ang problema dyan, Brad. Itong si Senator Bato, gusto niya magmosyon bago mag-convene. Pinagkaisahan nung napakaraming ulo doon sa Senado. Ito partida dito sa senaryo na to, magkahalintulad sila ng paniniwala nitong si Senator Bato na magmotion muna siya bago mag-convene. Dahil pagka nag-convene, hindi na siya, di ba na sila? Senator judge na sila. Ngayon, dami nag-isip dyan, hindi lang naman ikaw matalino. Pati itong si Coco Pimentel, teka lang, mag-convene muna tayo bago ka mag-motion. Ang iyong motion, dapat desisyonan ng impeachment court. Hindi madidesisyonan niya ng plenaryo. Dahil articles of impeachment na binibida mo, so pag-usapan natin yan sa impeachment court. Hindi lang ikaw matalino dito, Brad. Sandamukal na abogado yung mga nagdesisyon dyan na mag-convene muna at doon pagbutuhan ang motion nitong si Senator Bato. Kahit ano naman gawin nila, meron kang masasabi dito, sigurado. Sigurado, Soto. Maniwala ko kayo mga kababayan. Kahit ano pang naging desisyon ng Senado dyan sa motion na yan, meron masasabi itong mama na to para pagmukahing hindi magrunong maging presiding officer itong si Chis Escudero. Sigurado yan. Hindi kita binabanatan dahil sa kung anong dahilan pa man. Ito ay base lamang sa nababasa natin sa social media. Base lamang to sa mga previous pronouncement mo. Na ginawan ko rin ng reaction video na kung saan, inaayunan kita. Naniniwala ako na hindi tatawid. Kasi iba na yan ibang mga senador na yan, kaya kailangan pinaspasan yan. Tama yung sinabi mo na inupuan itong si Chis Escudero. Pinalakpakan kita dyan. Diba? Tama yung sinabi natin na talagang dribble niya. Tama yun. Wala tayong question doon. Pero dito, ngayong nag-convince sila, trinabaho nila, gumawa na naman sila ng action, meron ka na naman masasabi, anak ng tokwa, meron tayong problema dyan. Pambira, maging yung dating Associate Justice Adolfo Ascuna, walang nakikitang mali sa ginawa ng Senado, tapos ikaw gusto mong maging Senate President, meron ka nakikitang mali. Anak ng tokwa, may problema tayo dyan, Brad. Ano sinabi ng Ascuna? Senate o Supreme impeachment court, pwede nilang i-interpret ang Constitution. Wala silang maling ginawa dyan. Ngayon, ikaw sasabihin mo, mali, may problema tayo dyan. Yung mga, hindi ka naman abogado. Tumanda ka na sa Senado. Isa ka doon sa mga senador na tumanda na dyan, pero wala pa rin nakikitang legasiya sa iyo, mga tao. Pambihira, oo. Tuloy. Motion sila as a Senate. Okay, ngayon, baligyan na natin. Ginawa yung motion doon sa an impeachment court. Ang sinasabi, may infirmities. Hindi ba? Presenta na ba ng mga prosecutors? Presenta na ba ng mga prosecutors yung articles of impeachment para masabi yung may infirmities? Di ba? Mayroong other point doon Kaya, siyempre, pagbibintangan ka ngayon dyan, you are either counseling for acting. Wala ka ng neutrality and impartiality. Kaya maliwanag. Makapagsalita naman ng neutrality at partiality, okay lang sana kung walang mga alingasgas na lumabas ng mga naunang panahon na yung impeachment nito si Corona nagpakalat ng tag 50 million kada senador. O di ko sinasabing nakakuha ka doon. At itong si Lacson, sinabi niya na hindi din siya tumanggap doon. Okay lang yan. Nasabihin mo na may para impartiality, kesyo ganito, kesyo ganyan. Di ba? Okay lang yan. Pero, again, babalik tayo, hindi paghahanap ng katarungan yung impeachment na yan. Hindi paghahanap ng accountability o kung ano pa man. Pagtanggal lang sa pwesto ng isang opisyal ng pamahalaan ang sole purpose ng impeachment trial na yan. Tigil-tigilan nyo kami siya.
ng toko. Pambihira talaga tong mama na to. Brad, hindi ka pa nakakapasok, nabubulok ka na. Oo, tanggap ko 6 na taong ka mag-epal-epalin dyan sa Senado. Magbibida-bidahan dyan. Dahil ikaw alam mo lahat. Pambihira, oo. Ngayon, iba yung, alam ko, tumanda ka na dyan, alam namin lahat. Pero hindi naman para lahat na, sasalihan mo yan eh. Ikaw isa ka sa magiging ganyan eh. Lahat na lang ng ginagawa nila ngayon, mali. Pagkapasok mo, lahat ng gagawin mo, tama. Meron tayong problema dyan. Again, ang Senado eh, ano yan? Ika nga, collegial kayo dyan. Hindi pwedeng iisa lang lagi tama, laging ikaw na lang. Kaya nga nagbotohan eh. Yung bang bumoto na ibalik sa House of Representatives, wala bang abogado doon? Ikaw lang ba nag-aral sa Constitution doon? Si Cayetano ba, hindi niya inaral ang saligang batas? Si Tolentino ba, hindi niya inaral ang saligang batas dyan? Pambihira naman. Huwag naman nung ganon. Huwag naman, meron din naman nung mga abogado dyan. O yan si Subiri. O yang si pangalan to? Jinggoy Estrada, hindi ho ba nag-aral ng saligang batas siya? Wala ho bang abogado yung mga yan na nakapaligid sa kanila sasabihin na, teka lang sir, may problema ho tayo dyan. Pambihir. 18-5, overwhelming. Ang kagustuhan ng korte, impeachment court, na maibalik sa Senado. Sino ho kayo, nakaisa-isa, naku-question na mayroong problema yung ginawa nila na yan? Wanag yung political neutrality do sa paragraph 2 ng rules eh. Ng rules of procedures on impeachment eh. Political neutrality, ibang usapan pagka mayroong 50 million na pinakalat. Di ba? Brad, tignan na lang natin. Pagka nagharap-harap na kayo nitong sila Congressman Rodante Marcoleta, kung saan hanggang saan talaga yung galing mo na yan. Diba? Tingnan natin. Pagka nandyan na si Kong Dante, nandyan ka na. O yung mga pabor sa impeachment, yung talagang palong-palong, akala mo, pinsan ni Marcos, kapatid ni Romualdez. Tingnan natin kung hanggang saan yung usay nyo pag nandyan na si Marcoleta. Para impeachment na final dito, impeachment dito. Di ba 3 impeachment daw yun? Opo. Bali wala yung... So, yan ang interpretasyon mo. Paano naman yung interpretasyon mo lang na yan sa saligang batas ang valid? Maging yung mga ibang abogado na sinasabi nila, kagaya nitong si Kong Marcoleta, isang impeachment lang ang pwedeng i-entertain ng House of Representatives kada taon. Paano ba yung pag-i-entertain? Yung ibibigay lang ba sa dito kay Tambaluslos o yung mga tatanggapin nitong si Reginald Velasco? Base sa mga nagsasabi, once na tinanggap yan ng Secretary General, dapat i-refer sa committee on sa committee diyan sa House of Representatives. Yun ang narinig natin. Kaso ang ginawa nila, yun nga, binayolate nila ang rules na yon na nag-entertain pa sila ng sandamukal na impeachment para kumbaga malikom nila yung kumbaga nag-minimine mo siya, ito gusto ko to, hindi, pangit yan. Susunod, ayaw ko yan. Parang nag-impeachment shopping sila. Diba? Nag-impeachment complaint shopping mo sila eh. Diba? Kung aling impeachment complaint, yung natripan nitong mga walang yang congressman na to, yun ang inaprubahan nila. Yun ang pinagbutuhan nila. Wala nang repair sa rules eh. Wala nang repair sa Justice Committee. Rekta na. Transmit na yan. Di ba? Ganyan ang nangyari dyan. Eto, hindi ko masisi yung mga kababayan natin kung binaba natin ngayon itong si Soto. Hindi ako nakakapagpapogi sa ating mga kababayan. Remind ko lang itong si Senator. Sabagay, hindi naman para magpapogi yan. Nakaupo ka na nga pala. 6 na taong ka dyan sa ayaw sa gusto namin. Nandyan ka na. Ang edad nun. Interpretasyon mo doon. Paano yung interpretasyon ng ibang abogado? Ikaw hindi ka abogado, Brad. Neutral. Oo. Ano bago dito? Hindi neutral yung ibang judges. Iisa lang ang neutral dyan. Ang neutral lang dyan, si Soto. Wala nang ibang neutral dyan. Si Soto lang ang pinakamalalang neutral parang dyan. Sa madaling pagkakaintindi ko, Tito Sen, ang may infirmity, yung Senado. Natawa ako sa sinabi. Ito naman si Tita Doris, dahil your words not mine. Ang sasang-ayunan ko is may infirmity sa ginawa. Yan. Nababasa ko sa internet at dinudurog yung Senado. Wag naman. Hindi naman yung buong Senado ang dyan. Meron lang mga ilan. SP tuloy dahil nasanay akong SP siya kapag yan, SP na kasi.
Gawin nyo na Senate President yan. Nagpapakitang gilas na kay Marcos Jr. Oh. Assemble mo na yung mga tauhan mo dyan sa Senado para gawin ako. Joke lang. Cover, baka mali mo demolition. May bagong Congress. Either mag-i-eleksyon or papasa ng resolution confirming the Senate presidency of certain personality. No? Yun ang pwede mangyari doon. Ngayon, pangalawa, yung articles of impeachment, yung nung last second nakapinasa. Kasalanan ni Sis. Basta ako, kasalanan ni Sis yan, di ba? In Chief Justice ng Supreme Court. Okay. Hindi ang Senate President. Basahin niyo yung Constitution. Nakalagay sa Constitution, President, ang impeachment, pag ang presidente i-impeach, dapat ang judge mag-preside ng Senado o ng impeachment court ay ang Chief Justice ng Supreme Court. Ayan na nakalagay. Pagdating sa Vice Presidente, lahat ng trabaho, jobs... Kailangan ko ng paliwanag Tito Sen? Yung paliwanagan niyo si Doris. Babalikan natin si Tito Sen. Si Ma'am Doris, idol ko yan eh. Marami siya lang nakaraan nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Diba? Napanood niyo ba yun? Yung Mayor, saan mo ba merong tutumbang yan si Ma'am Doris. Magaling yan. Veterano yan. Ang mga kalibel yan, mga Noli Di Castro, Michael Riquez, yan si Doris Brigoño. Dahil para maliwanagan tayong lahat. Ayan na. Okay. Balik. Opo. Yan po. So, isa. Yung ayun din ang nasa konstitusyon eh. So, ang ibig sabihin niyan, hindi pa pwedeng ikaw yung Senate President, presiding officer ka, ikaw ang nagtatry doon sa papalitan mo. Oo nga. So, ganun di ba? talaga. Pag-aralan nila mabuti muna yan. Teka muna. Baka nga tama di ba? Tama yun na ang Chief Justice, pag Presidente at Vice Presidente ang tinatry, dapat una sa lahat siguro, pipilitin natin. Yung pinakauna, dapat palitan ng Senate President. Iupo siya bilang... Kayo naman para maisaayos, para maibalik sa tamang landas ang Senado, dapat gawing Senate President si Soto. Maliban doon, kung hindi siya maging Senate President, wala tayong makikitang progreso dyan sa Senado na yan. Na sumunod ang lahat sa rules and procedures. Ang makukumpas. Ipipila nila. Oo. Hindi yung taasan na kamay, kaya nag-aaway kung ano pinagsasasabi. Hindi pwede yun. Dapat yun, yung majority leader nagsasabi kung sino dapat ang recognize. Tingnan niyo yung records. Tingnan niyo yung records ng si Bert Romulo, si Oliver Mercado. Tingnan niyo. Kahit nung si Loren Ligarda, sumusunod siya sa rules. Ngayon, sino pa isang di sumusunod doon? Yung Senate President. Kung ako yung Senate President, bakit di ka kasi sumusunod? Ito kasi si Sis, ba't di ka sumusunod? Nagsasalita si Senator Risa, nagsasalita si Senator Amy, ini-stop niya, pero sabi ni Senator Risa, I have the floor, tapos yung isa naman, point of order, di ba? Para ang gulo nga, Tito Sen. Oo nga Talaga natin si Soto. Magulo Anong po? Yun lang ang pwede i-recognize kung point of order, kaya siguro ginagamit nila. Pero dapat nun, tanong Senate President naman ay kung sino-sino ni-recognize, hindi dinadaan sa akin. Ako majority leader, papalag din ako. Sasabihin ko, Mr. President, I am the floor leader. Kung sino sinabi ko i-recognize, yun dapat ang nire-recognize mo. Baka, Tito Sen, baka sabihin, nakakonvene tayo sa impeachment court, walang majority leader dito. Baka may ganung punto. Meron pa rin. Meron pa rin. Majority floor leader pa rin is majority floor leader sa impeachment court. Otherwise, sino tatawag ng prosecutor saka ng defense? Ayun. At saka talaga magiging magulo. Kasi kanya-kanya. Sabihin ng iba, teka lang, bakit hindi ako nire-recognize? May bias ka ba? Ano yung ganyan? Saka balik tayo sa sinabi ko. Opo. Walang nagmo-motion ng kahit anong klaseng motion, kundi sa
Kaya nagtataka ako kung bakit nagawa sila ng motion to remand. Problema natin, Sen, kayo naman, napanood nyo naman, gusto ni Sen Bato, bago mag-convene, ano muna, pagbutuhan muna yung motion, di ba? Mga abogado din naman yung mga nandun. Huwag nyo naman nung sabihin kayo lang, doon, kayo lang dapat matalino dyan, kayo lang dapat pakinggan, kayo lang nakakalang sa haligang batas. Di ba? Inayunan nitong si Coco Pimentel. Teka, bago ka mag-motion, bago natin pagbutuhan ng motion, mag-convene muna tayo bilang impeachment court. O, sinigundaan nitong ibang mga nitong si Cayetano. Napanood nyo naman ng mga kababayan. Mga abogado nagsabi, pinipilit ni Sen Bato, hindi, magbutuhan muna tayo bago kayo mag-convene dito sa motion ko. Na-convince siya. Ngayon, may problema na naman. Nagtoka, dapat dito, si Soto, para sa akin, kampihan niya ang Senado. Kasi yan ano kakampihan mo pagka nandiyan ka na. Magiging tama na lang hakbang na Senado pagka nakasali ka na. Ang tawag dyan, bida-bida. Bakit? Binasa nyo na ba? Nagpresenta na ba ang prosecutors? Nagpresenta na ba? Kaya alam nyo na infirmity. Ibasura na natin to. Pero ang question nung mga marami, teka lang, di ba magja-judge ka? Bakit ikaw ang tila umaabogado sa defense? Umaabogado. Correct. Nakakahiya sa taong bayan. Hindi porke nanalo kang senador, pwede mong gawin lahat ang gusto mo. Mali yun, ha? Sen Bato, binabanata ka nito nitong si Soto. Nakakahiya sa mga nire-represent. Happy Independence Day. Sana yung mga bayani natin na habang tinatanaw tayo mula sa langit at nakikita nila ang nangyayari na tayo, natutuwa sila doon sa mga pinaglaban nila. Happy Independence Day. Malaya ba talaga tayo? Malaya pa ba talaga tayo? Malaya ba tayo sa mga Amerikano? Malaya ba tayo sa kahirapan? Yun bang ipinaglaban ng kalayaan ng ating mga bayani, yung bang gusto nilang mangyari doon sa kanilang pinaglaban, natatamasa natin ngayong mga panahon na to. Baka meron lang tayo June 12, araw ng kalayaan. Diba? Pero ang tunay niyan, ang dating parang binigyan lang tayo ng numero, binigyan lang tayo ng petsa, pero hanggang sa ngayon, nakagapos pa rin tayo sa interes ng mga banyagang bansa at doon sa kahirapan, pagnanakaw, nakukulong ho tayo dyan mga kababayan. Nakakulong ang sambayan ng Pilipino sa mga pangsariling interes nitong mga walang yang politiko, kagaya ng ating, di ba? Presidente. Hindi ibig sabihin may Independence Day tayo, malaya na tayo. Hanggang sa ngayon, nakagapos ang kamay ng sambayan ng Pilipino sa pagnanakaw ng mga walang yang politiko na to. Nakagapos ang kamay ng mga Pilipino dito sa kawalangyaan ng mga politiko na to. Kasi kung tunay tayong malaya, kung tunay na isinapuso nitong mga public servant na to, yung pinaglaban ng ating mga bayani, wala tayo sa sitwasyon na to. Ang sitwasyon na kinaroroonan natin ngayon, ang napakatibay na ebidensya na numero lang, petsa lang ang meron tayo, pero mapahanggang sa ngayon, nakagapos tayo sa kung ano man ang pinaglaban ng ating mga bayani ng mga naunang panahon. Pakaisipan nyo yung mga kababayan, anong kalayaan? Dati, nagsasabit pa tayo ng ating flag, bandera sa labas ng bahay natin. Ang sarap maging makabayan sa totoo lang. Kaso pagka nakita nyo ho ang tunay na nangyayari sa ating bansa, kung paano kahit gusto ko na makabayan ho tayo, mahal natin ang Pilipinas. Naglalagay ho tayo ng flag sa bahay natin. Ganun ho natin kamahal. Pagka nakikita natin ang watawat ng Pilipinas, talaga namang minsan nalulungkot ho tayo, parang maluluha ho tayo. Kasi ang susunod na generasyon dito, yung mga may anak kayo, pero yung mga puro chicks lang ng chicks dyan, hindi nag-aanak, bahala kayo dyan. Pero yung mga may anak, mapapaisip na lang kayo, ito ba ang bansa na iiwan natin sa ating mga anak, mahal sa buhay, mga pamangkin. Nakakaawa ho. Kaya ngayon, hindi ako nagtataka doon sa mga kababayan natin, nangingibang bansa, at doon nila hinahanap ang kanilang kapalaran. Tama yan! Sa mga gusto mangibang bansa kayo, by all means. Nakanantokwa. Mangibang bansa ako kayo. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo na dito, di ko kayo masisisi.
Dahil nakita naman ho natin kung anong klaseng pamumuno ang meron tayo dito sa bansa na to. Lahat magaling. Walang ginagawang mali. Anak ng tokwa. Kahit isang beses lang, gumawa kayo ng isang bagay na maging kapaki-panginabang sa sambayan ng Pilipino. Bira. Hindi ko tayo tumatanggap na pera na galing sa pamahalaan. Hindi ko tayo swelduhan ng pamahalaan dito. Kaya pwede akong magsalita. Kaya kong magsalita dito ng ganito. Kaya kong sitahin, banatan yung mga yan. Kasi itong si Soto na to, 6 na taon, natatanggap na pera yan sa sambayan ng Pilipino. Nagtagalo yan sa Senado. At karamihan ng mga nakikita nyo sa larawan na yan. Ligarda, Zubiri, Ehersito, lahat to yan. Cayetano. Anak ng tokwa. Malaya ba talaga tayo? Yan ang malaking katanungan dyan. Saan tayo malaya? O baka meron lang tayong petsa ng kalayaan. Masaya tayo, meron tayong petsa. Ba't parang hanggang dun lang? Masaya ba yung mga bayani natin na pinaglaban yung petsa na yan na magkaroon tayo ng ganyan? Magkaroon tayo ng ganyan? Masaya ba sila abang dinudugaw tayo sa langit na ayan, ng Pilipinas, anak ng tokwa? Hindi yan ang in-imagine namin na magkaroon tayo ng kalayaan para sa ganyan lang. Para magpakaaso sa Amerika. Diba? Para paboran ang interes ng mga banyagang bansa sa Pilipinas. Para magnakaw yung mga politiko na yan. Sa bagay, no? Panahon pa lang na Aguinaldo at ni Bonifacio, ano na ho talaga yan, yung politika sa utak ng mga Pilipino, talagang nangingibabaw kumpara sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema na sambayanan. Yun ang totoo doon. Tawag sa kanya ngayon. May debating ganun eh. Sabi sa akin, lawyering. O ako, disbar mo ko. Ayos. Ayun na nga mga kababayan, nagkakabulaan na sila. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Again, Happy Independence Day sa lahat ng Pilipino nakakapanood ng video na to. At i-share nyo mga kababayan, baka sakaling mamulat ang kaisipan ng ating mga kababayan na napakalaki ho ng problema natin sa ating bansa. Hindi lang ho sa aspeto ng korupsyon, sa aspeto ng kahirapan. Matindi ho. Matindi ang problema natin dito sa bawat isang Pilipino. Yung pagmamahal nila sa bansa na to, yung tipong ang dating parang nakatira sila dito pero parang yung araw lumilipas lang, bahala na bahala na bukas, bahala na, yung tipong wala na silang pakialam kung anong hihahain ng bukas sa susunod na relasyon. Basta itong generasyon na to, bahala na sila, wala silang pakialam. Maging mga politiko, maging ordinaryo Pilipino, yun ang mentalidad. Kaya sa susunod na 2 dekada, 3 dekada, hindi yun natin nakikita ang aasenso itong bansa na to. Kung ganyan ang mentalidad, hindi yun sa mga hindi yun sa mga kasama ho tayo dyan, mga mamamayan, hindi lang ho mga politiko, hindi lang ho kung sino-sino ang dapat na magbago. Pati mentalidad ng mga Pilipino, yung simpleng pagtatapon na lang ng basura sa basurahan, yung di nyo pa magawa. Naknanto ka, umiinom ng bote, pagka walang nakatingin, iiwan na lang sa gilid ng gano'n. Hindi ganun yun. Subukan yung gawin sa ibang bansa yun. Pero pag nasa ibang bansa sila, naku, hawak-hawak nila yung basura nila. Diba? Hanggang makauwi sila kung saan man sila pupunta. Hanap sila ng basura. Pero sa Pilipinas, kumain ng candy yan, sisiplihan. Kapag nakakita tayo ng ay nako. So always, maraming salamat to. Mahal natin Pilipinas.